Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa buong buwan ng February 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang kung di man para sa inyo itong magiging reading. E di ba kapara? Sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin. Ang gender, hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up. Kung energy mamaya, walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong meron? Justice, Three of Wands, Seven of Swords, Eight of Wands, Three of Wands, Justice. Well, marami pwedeng case. Una, doon muna tayo sa negative. Negative muna. Sa negative, paparating na ang karma. Okay? Para sa anyone na nasaktan due to betrayal, deception in general, deceit, dishonesty. Ayan. Parating na ang karma para sa taong nag-cause ng pain sa iba sa inyo. O dun sa kakilala nyo. Kung may kakilala kayong ganito na ginawa ng masama. Na yun nga, na-violate ang rights. Pwede rin kasing ganun eh. Kasi nandito yung justice. Anything na may kinalaman sa betrayal, dishonesty, deceit, o again, all about rights. Na-violate ang rights. Ayan, may karma. Yun yung, teka, positive, negative ba yun? Parang positive yun. Kasi darating na dito. Ito yung waiting card natin. Like, parating na dito. Naghintay na kasi dito eh. Ito, parating na. Tingin ko positive din yun eh, no? Pero negative in a way na nasaktan, di ba? Pero ang outcome ay positive. Sa positive, ano ba? Positive. Ang dating sa akin, may reward na maaaring makuha ang iba sa inyo. Sa anything na hinihintay nyo dito eh. Parang naghihintay kayo ng reward. So depende kung anong effort ba yung ginagawa ng iba sa inyo. Sabihin natin nag-a-apply o nagtatry mag-reconciliate dun sa kaaway. So tingin ko magbubunga yung pinaghirapan dito. Dahil nga may 8 of Wands tayo. Kasi ito ay card ng progress. So itong 7 of Swords natin, magmumukha na siyang intellect, cleverness, o creativity, o being somewhat genius, inventive, o anything na may kinalaman sa right decision or awareness. So sa madaling salita, makukuha naman
yung reward sa kung ano man yung ini-effortan. Lalo't nangyayari na to, naggagawa na sila ng effort, pinapapagura na nila to. So, may reward na dito. Okay? Mabubunga yung pinaghirapan. So, in short, may fruition ng labor. Puro positive pala yan. Naman ang negative. Buti na lang. Pero at first, negative. Pero end result ay positive, di ba? So, ngayon, mahaba pang oras. Kunin natin yung isang deck. Para may ibang energy. So, sa case na to, may kodigo para mabilis. Saka dito, may ano siya, reverse. Ito, puro upright lang. So, para may ibang scenario. Lalagay tayo ng reverse. Cards. Reversed cards. Ibang scenario o perspective. Tingnan natin. Oh. Yan. Oh. Ay, ito maganda. Ito, magkakaroon na siya ng decisive action, no? Tungkol sa problema. Ano kaya problema to? May recovery tayo dito, eh. So, magiging matapang yung iba sa inyo, harapin yung problema. Ano kaya yun? At ito nga, may recovery. Ano kaya to? Anong problem dito? Failure to face the facts, delay, disappointment, blame, doubt, ano kaya? Tatloy natin. Recovery, paano to? Well, karon siguro dito ng misunderstanding kasi nawalan sila ng communication, eh. O ghosting siguro to. Ewan ko, for some reason, eh. Nawalan sila ng communication. Baka nga ginost o nag-away. So ngayon, may mag-i-initiate kasi ng action para maayos to. Kaya may recovery. So, ibig sabihin, babalik yung communication dahil may someone na mag-i-initiate para magkabati, yung magkaaway o para alamin kung bakit ba ganun, na bigla na lang ginost yung iba sa inyo. Bakit bigla na lang nanlamig? Para siyang may magiging matapang para alamin ang katotohanan o para maayos, ganyan, yung problema. May someone na gano'n. Whether kayo mismo to na kakaroon ng initiative dito na alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-action. O may makikipagbati sa inyo. Pwede rin gano'n. So, case to case basis. Pero more like tungkol to sa arguments o problema sa communication. So, anyway, haba pa ng oras. Dito, may isa pa pala akong deck. At dalawa pa pala. So, ito na yung pangalawa sa last deck. Pang masasabi nito, ibang senaryo. Ang mga bata dito. Courting. Ano yun? Mga tangulo ko. Kunin natin isang deck.
Ito, hindi ko ito masyadong ginagamit, pero labas na rin natin. So, pang-clarify ito eh. So, ano to? Children courting man. Oh, well, case to case basis. Unang senaryo, may iba sa inyo na lalaki. O kakilala nyo, lalaki. Wait, basta ganito yung senaryo, ha? May liligawan siya mas bata. Children pa, Diyos ko. Nasaan na wala ka? Lalaki man liligaw sa bata. Minor de edad. Pero maganda kung i-clarify natin. Di ba? Para mas clear. At ayaw ko rin, di ba? Mag-lead sa ganoon na scenario, bata pa. O baka may lalaking single dad na manliligaw. Di ba? Pero, ito na nga kinlarify natin dito. Itong children. Ito courting talaga. Ito feelings eh. Romance o pag-woo. Sabihin natin long distance. Ito long distance. Kaya lang parang may balakid. So, case to case basis nga. May single dad na liligawan. Kasi courting man, mukhang siya yung nanliligaw. With anak nyo to, friend, o kayo mismo kung single dad. So, case to case basis. Basta yung tao dito, single dad siya, may nililigawan siya na sa malayong lugar, pero mukhang may problema. Either di siya pinapansin o literal na may problema yung connection. O baka naman ex niya to na tinatry niya. Ibalik sa buhay niya. O nag-away sila nung jowa niya o asawa. Pero may problema nga dito. Ano ba itong mountain na to? Mountain man. Ay, nako. May asawa na kasi yung babae na gusto niya eh. May man kasi tayo. So, other man to. Ayun yung balakid dito. Basta yung gusto niya, nililigawan niya someone na mas na malayo sa kanya. Okay? Nakatira. Kalayo sila long distance na to. Ngayon, may problema. Ang problema, may ibang lalaki yung babae. Sabihin natin, naging cold yung babae sa kanya. Kaya pala ganun ay may ibang lalaki. O alam niya sa sarili niya na may other man, pero piniperson niya pa rin. So, case-to-case basis. So, whether tumama sa inyo to, o sa kakilala niyo, o sa idol niyo. Basta, ganito yung concept. Okay? Sa buong buwan na ito na mababalitaan nyo na ganito yung nangyari. Anyways, pumunta na nga tayo dito sa uli. Ito na yung pinakahuling deck. Ito, extra lang to. Kung masasabi nito, basahin ko na lang tong part na to. Madali na maintindihin. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice sa buong February 2025. So, basahin ko na nga lang. Synchronicity. Your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow.
Morning affirmations. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestation. At ang huli, consult an expert. More information is needed. Contact someone with expertise in this area. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.